Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's video, Senador Risa Ontiveros, tinabla ang imbitasyon ni Senador Trillanes. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. So kung maalala nyo guys, nung nakarang araw lang, di ba? Nagdeklara yung Duterte, itong si BP Sara, na ang sabi niya, tatakbo daw bilang senador yung kanyang dalawang kapatid at si Pangulong Duterte. So tatlong Duterte guys ang tatakbo daw. So mula nung sinabi ni Inday Sara yon, marami ng mga reaksyon, komento, di ba, analysis kung ano-ano ng mga lumabas. So isa na nga dito itong in-interview itong si Senator Trillanes. Ang sabi niya guys na dahil sa pagdeklara ng Duterte, siguro sabi niya ni-encourage ko. Sabi niya ni-encourage ko yung administrasyon at yung oposisyon, tradisyonal o yung kakamping, liberal o dilawan na sinasabi. Magsanib pwersa na, sabi niya, para makasiguro na hindi na makakabalik yung mga Duterte sa pwesto. Kasi guys, nakikita naman natin ngayon, di ba? Yung mga Duterte kasi ngayon, pagdating sa mga politiko, iniiwan na siya ngayon ng mga kanilang kapartido. Unti-unti na silang lumulubog. Kaya siguro ito na ang tanging paraan, di ba? Para tumayo sila. Dahil pag hindi nila ginawa to, talagang tuloy-tuloy ang paglubog nila. So naniniwala naman tayo guys, na may mga supporter pa talaga yung mga Duterte. Pero hindi na kagaya dati, di ba, na solid talaga. Dahil nung nabiyak na guys, ang unit team talagang nahati na yung boto na yun. So dahil kasi in-encourage nga nitong si Senador Trillanes na magsama na, parang unit team version, di ba? 2.0 unit team version. Na magsalib na parang wala nang pag-asa itong Duterte, talagang mawalan na sila ng boto o matatalo na sila. So alam naman natin guys, di ba? Yung unit team na sinasabi noon ay wala na talaga ngayon. Nakita na natin, di na ninanayos, nawasak na. Di ba? Nawasak na. So basahin muna natin guys yung statement mismo ni Risa Ontiveros. Ang sabi ng balita sa ABS-CBN, hindi tinanggap ni Senator Risa Ontiveros ang imbitasyon ni former Senator Antonio Trillanes III na umanib sa slate kasama ang Marcos admin para sa halalan 2025 dahil sa unresolved issues ng pamilya Marcos. So yun guys, di ba? So ibig sabihin, tinabla talaga. Ayaw makipagkasundo dahil marami, sa totoo lang guys, marami pa naman talagang ang unresolved issue ang Marcos, di ba? Katulad na lang ng human rights, di ba? Alam naman natin na sila Risa Ontiveros, ayaw nila diyan, di ba? Kailangan may managot sa human rights ni Marcos Sr., di ba? At yung mga hill and gotten well, di ba? Yung mga nakaw na yaman na sinasabi. So marami pa nga talaga guys na issue yan. Ngayon na lang medyo natakpan yan dahil nga nagkabakbakan ang Duterte. Para sa akin guys, okay naman sana yung maging unit team 2.0. Pero dapat sana solid nga guys, solid nga. Solid ang magiging unit team kumpara sa bayan. Kasi nakita natin yan guys, di ba? Noong 2022, nagsanib pwersa nga halos lahat ng malalaking politika dito sa ating bansa, di ba? Yung nagsanib nga yung Sara Duterte at Bongbong Marcos. So nakita natin doon guys, tingnan nyo, ang malalaking partido nasa unit team lahat. Kaya nanalo sila eh. Yung mga Bilyar, di ba? Yung mga Estrada, yung mga Arroyo, yung Duterte, yung Marcos, di ba? So halos lahat nagsama-sama. Kaya sila nanalo na. Ang lakas ng puwersa nila noon. At saka siyempre bukod doon, pumatok guys. Pumatok sa taong bayan ang unit team, di ba? Ng BBM
at ni Sara dahil nga parang napakagandang pakinggan, di ba? Talagang unit team para sa bayan. Pero yun na nga, dahil ampaw yung unit team guys, halos isang taon pa lang, last year pa lang, nagbabakbakan na yung unit team. Di ba? Hanggang ngayon guys, nakuha na nag-resign itong si Sara Duterte dahil hindi niya na matiis at hirap na siya. Dahil yung pamilya niya, binabakbakan itong si BBM. Pinagre-resign, tinatawag ng drug addict, hindi graduate, at kung ano-ano pa guys. At may pulburon video, napakarami. So nakita natin, hindi talaga malalim ang kanilang unity. Para lang yun. At mismong si Sara naman inamin niya. Tapos na ang unity, nung kampanya lang yon, wala na tayo sa kampanya kaya wala na. Kasunod doon, nag-resign na nga. So ibig sabihin, ampaw talaga yung unity kung walang solid base, di ba? Kung wala naman talagang pinagsamaan na maganda at kung mga prinsipyo nila ay talagang nagtutugma. So ibig sabihin hindi nagtutugma, personal interest lang ang kanilang ginawa. Kaya yung sinasabi nilang unity para sa taong bayan ay sablay. Kaya nga hindi successful ngayon, wala na yung unity at sila mismo ang nagbabakbakan. So yun ang punto siguro ni Senator Risa Ontiveros. At si Senator Ontiveros guys, kung titignan natin yung performance niya ngayon, pero hindi lang ngayon, mula pa noon, di ba? Yung Pastilla scam, di ba? Sa Maharlika Pan, marami kasi pagka ang issue talagang pangbayan na sa tingin nila hindi para sa bayan, ay kumukontra talaga siya. Pero pagdating naman sa hearing, di ba? Na pangbayan din, di ba? Pang public interest din, nakikita natin na naninindigan si Senator Risa Ontiveros. Kaya nga si Baste, di ba guys? Si Baste, mas pinuri pa si Baste ni Baste si Senator Risa Ontiveros. Ang sabi niya kay Bongo, di ba? Mas matapang pa sa'yo si Senator Risa Ontiveros. Bongo, ikaw tahimik ka, wala kang paninindigan. Kumpare kita, binoto ka pa naman namin. Nakita nyo guys, even yung mga Duterte, nakakita yung trabaho, prinsipyo at paninindigan ni Senator Risa Ontiveros na talagang tumatayo siya. At nakita natin sa hearing, di ba? Sa Pastilla scam, tumatayo din siya dyan, di ba? Kay Senior Aguila, di ba? Yung kulto na ngayon ay talagang may kaso na. At lalo nang matindi yung nakaraan lang, itong si Pastor Kibuloy, di ba? Isang pader, di ba? Isang pader na napakalaki ng impluensya, binangga ni Senator Risa Ontiveros. Anong nangyari? Ayun, napakaganda guys. Naging pugante ngayon si Apollo Kibuloy dahil di umaattend. Pinasubpi na, pinawaran to pares na. Kaya ngayon nagtatago. Ibig sabihin, panalo si Senator Risa Ontiveros. At ngayon, di ba? Ang pinakamalaking pinag-uusapan naman pagkatapos ni Pastor Kibuloy, si Mayor Alice Go ng Banban, ang Pogo, na sa ngayon ay talagang unti-unti nang nasa sakote. At maganda yung nilalabas na performance kumpara sa mga ibang senador, di ba? Nakita niyo si Senador Pancher Bato, di ba? Yung PIDEA leak niya. Nakinig lang siya sa chismis ni Maharlika, PIDEA leaks. Wala naman talagang katibayan na hawak. Sinabi pa niya authenticated daw yung document dahil may butas ng puncher, di ba? So wala, ampaw din itong si Bato. So kung pag nakita natin yung mga investigasyon, okay talaga itong si Senator Risa Ontiveros. Kaya ngayon guys, mabango siya. Sa ayot gusto ng mga Duterte at Marcos supporter, mabango siya ngayon dahil performance na magaling. May resulta yung kanyang investigasyon, nakikita ng taong bayan. Kaya pinupuri siya ngayon si Senator Risa Ontiveros. So kahit niyang tumayo, di ba? Bagamat malayo pang 2028 election o 2025 election sa mga Senado kasi yan, sa senador baka nga sa Liberal Party yun ang tinutukoy nila. So, malayo pa. Pero kung tuloy-tuloy ang performance ni Senator Risa Ontiveros, na tingin naman natin magtuloy-tuloy yan kasi kagaya nga sabi ni Baste, di ba? Naninindigan matapang si Senator Risa Ontiveros. Hindi siya nananahimik. Ay malamang sa alamang, pwede na sa tumakbong vice president o baka nga presidente pa. Tingnan natin guys, medyo malayo-layo pa. Pero sa ngayon pa lang, kung titignan mo yung performance ng mga senador, nangunguna si Senator Risa Ontiveros, di ba? So okay guys, anong masasabi nyo sa sa rejection ni Senator Risa Ontiveros kay Trillanes na hindi
Hindi pwedeng mag-unit team ngayon dahil marami pang unresolved issue ang mga Marcos. Sana ma-resolve na, tapos pwede silang magsama, di ba? Kung pareho na, sa ngayon guys, nakikita naman natin, may pareho silang paninindigan guys. Di ba? Sa issue ng West Philippine Sea, di ba? Magkatugma itong si Pangulong Bongbong Marcos at saka yung mga kakamping Senador Risa Ontiveros. Pareho silang nakibaka dyan sa West Philippine Sea. Sa usapin ng EGK, nakita naman natin kahit pa paano sa war on drugs ni Didong, may investigasyon na sa kamera. Kasi hindi, kung walang basbas yan ni BBM guys, hindi naman yan itutuloy. Alam naman natin yun, di ba? Wag na tayo maglokohan dito. Lahat ng mga hearing dyan, may basbas, di ba? At sa usapin ng kay Kibuloy, ganun din, di ba? Ano sabi ni BBM? Ay, harapin na lang ni Pastor Kibuloy ang kanyang mga kaso. Ganun din si Risa Ontiveros, di ba? Humarap na lang siya sa Senado. So, may ano naman ngayon, may parehong ano naman, parehong prinsipyo naman, pinaglalaban ngayon. Kaya siguro nasabi ni Senator Trillanes na baka pwede na kayo magsama para hindi na makaporma yung Duterte na yan, di ba? So, posible guys, pero sana bago umabot yung 2025 o 2020 election, ma-resolve na yung dapat i-resolve at kung pwede mag-anib para sa bayad, pwede. Pero dapat solid guys. Hindi kagaya ng unit team na sablay at ampaw ang kanilang pagsasama. Di ba? So parang pambubudol lang sa taong bayan. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.